nabubuksan ngayon mga kapatid. Okay? And bagamat wala pa tayong klase, no? Hindi pa ako nagsisimula. Let me give you an assignment, lalo na sa mga estudyante. Okay? All right. Read the book of Proverbs chapter 8 when you get home. Okay? When you get home. Read the book of Proverbs chapter 8. Okay? All right, but this time we'll open our Bibles in the book of Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes about chapter 9. We will study. Pag-aaralan natin ngayong gabi ang value of time. Okay, but this is the continuation of my message this morning. Okay? At gusto ko lamang makita ninyo ang kahalagahan ng time, ng panahon. Okay? In the book of Ecclesiastes chapter 9, in verse number 11. Verse number 11. All right? Are you with me now? Proverbs, kung alam niyo yung Proverbs, and then, adi. Gawin mo ito. Yeah. Proverbs, you got it? Okay. Alam mo yung Proverbs, kung alam mo yung Proverbs, then after that, book of Ecclesiastes na. Okay? All right. All right, you got it? Ikaw din. Yeah. All right. Ecclesiastes chapter 9. Huwag kayong mahiya. No, huwag kayong mahiya kung hindi nyo alam yung book. Kasi lahat naman yan napapag-aralan. Okay. Kaya minsan ganun kasi eh. Kaya nahihiya tayong magtanong. Kasi ang nasa isip natin, pag nagtanong, bobo. Huwag kayong maniwala sa ganun. Everything natututunan. Yeah. Nagsimula ang lahat sa walang pagkaalam. Maniwala kayo sa mga may alam na yan, nagsasabi matalino sila, nauna lang sila makaalam. Okay? Pero sabihin mo sa kanila, hayaan mo, balang araw, matututunan ko rin yan. You got it? All right, that's it. So, walang pinanganak na bobo. At wala rin pinanganak na tamad. Yan ang mga taong hindi lang naturuan o naturuan pero hindi nakinig. Okay? Mamaya, actually, meron tayong mababanggit dito, mga kapatid. All right, you got it? Verse number 11. I returned. Are you with me na? I returned and saw under the sun. In other words, dito sa ibabaw ng lupang ito, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill. But time and chance happened to them all. Yan, bigyan nyo ng tandaan nyo yung Bible nyo yan. Okay, so if you have your marker, mark it. Markahan nyo yan. Time and chance happened to them all. Okay? So, verse number 12. For man also knoweth not his time as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare. So are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. All right? Now later on, magbubukas ulit tayo ng another passage after I pray. Let's bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito sa aming pangunawa. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa, lalong-lalo na po ang aming burden para po sa mga young people na ito, sa mga estudyante, Panginoon. Please, once again, use me, O God. I know, O God, na alam niyo po ang aking nasa puso at alam ko rin po ang puso niyo para sa mga kabataang ito. Alam ko ang concern and thank you for giving us the heart for the young people, O God. Thank you and bless this message in the hearts of your young people. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Again, ito'y sulat ni Solomon kaninang umaga. All right, everybody pay attention na. Quit moving and quit talking, okay? All right, find your place at unawain natin mabuti. Mga kapatid, gusto ko lang ipaalala sa lahat, walang exempted sa pakikinig ng salita ng Diyos. Try to exempt yourself, no?
sa pakikinig salita ng Diyos sapagkat iniisip nyo na kayo ay okay na. No, walang ganon. Okay? Lahat nangangailangan. Alright? So, inintroduce ko po sa inyo kaninang umaga kung sino si Solomon at ano ang kanyang mga naranasan. And then he came into conclusion, yung binanggit natin kanina, in chapter 12. And then verse number 13 to 14, nandiyan yung conclusion ni Solomon na binigyan niya ng pansin yung pong salita ng Diyos at ang buhay na nasa Panginoon. Okay? And sapagkat sabi ng Biblia, God will bring into judgment with every secret thing, whether it be good or evil. Okay? Now, dito binasa natin, ipinapakita naman ni Solomon dito, yung mga taong nagtatagumpay. Maraming beses na nakatingin tayo sa mga taong nagtatagumpay at ang dahilan kung bakit sila nagtatagumpay. Pero ang nakakalungkot nito, may mali tayong assumption, may mali tayong pag-iisip at haka-haka sa tagumpay ng tao, naging dahilan sa tagumpay ng tao. At merong mali tayong definition sa tagumpay. Now, we cannot truly define success. You see, yan ho ang totoo po niyan. Hindi natin totoong ma-define or na-define ang success. May sarili po tayong definition. But sa Bible, ang Bible ay may sariling definition. Now, dito sa Biblia, sa binasa po natin kanina, hindi naman dinefine ni Solomon yung success, pero ipinakita ni Solomon kung sino yung patungo doon at sino yung nandoon mismo sa kalagayan na yun. Alright? And he gives us a reason kung bakit sila nandoon sa kalagayan na yon. Okay? Are you following me? Makinig ng mabuti, young people. Okay? Mga estudyante, makinig ng mabuti. Alright? Now, ang sabi ni Solomon, look at this. I returned and saw under the sun. See that? So, pinapakita niya yung scope ng kanyang karanasan, mga kapatid. Ito ang naranasan ko sa ibabaw ng mundong ito, sinasabi ni Solomon. Ano po yan? Nakita niya na yung race is not for the swift or sa mga mabibilis. Yung race, hindi sa mga mabibilis. Okay? Maging yung battle, yung labanan, hindi yan sa mga warrior, sinasabi ni Solomon. At maging yung mga sasabihin natin, ka-abundance, the bread. Okay? It describes the abundance. Okay, not to the wise or to the intelligent or to the educated. Hindi ito para sa mga may pinag-aralan lamang, mga kapatid. Maging ang kayamanan ay hindi doon sa mga merong matataas na pinag-aralan. Understanding, the discerning spirit, and they know how to do it. You see that? You see, imagine he used the word, the Bible used the word, or Solomon used the word understanding. In other words, meron siyang discerning spirit. In other words, he knows how to do it. Pero akalain mo, ang sabi ni Solomon, yung kayamanan ay hindi lang doon para sa mga marunong gumawa noon, marunong magdala noon, marunong umunawa ng bagay na yon. But ipinapakita ni Solomon na hindi lamang yun ang possible na makatanggap ng kayamanan. Okay? And then, nor yet favor to men of skill, sa mga skilled na mga tao. No, hindi. Yung favor. But itong pinakamahalaga, na ibinibigay ng Diyos sa lahat, na pinakang foundation ng lahat ng inaasam-asam ng maraming tao, na yung binanggit natin kanina. Alright? Nakukuha niyo, mga kapatid? Ano po yun? Time and chance. You see, time and chance. Ang time and chance ay ibinigay sa lahat, inopen sa lahat. You heard me preaching this message, time and chance. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo yung value ng time, lalong-lalo na yung mga papasok sa school. Now, tanda natin, ang time ay binibigay yan ng Diyos. Yung chance, pagkakataon, ay galing yan sa Diyos. Hindi ikaw ang gumagawa niyan. So, kaya nga, ang Biblia, meron akong binabanggit patungkol sa bagay na yan. Ang salita ng Diyos, maging si Apostol Pablo, yung kanyang sulat sa Book of Ephesians, ay binabanggit niya yan. Anong sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5? Okay? Ephesians chapter 5. So, if
if you're following me and you cannot follow sa pagbubukas, just write the passage and buksan nyo sa bahay ninyo or look up to the screen, makikita niya. Pero pinamaganda, masundan nyo para matandaan nyo yung mga dapat yung tandaan sa Biblia. Ephesians chapter 5, verse number 15. Here's what the Bible says. See then that you walk, what? Circumspectly. Okay? Take note of that. Mark the word circumspectly. Not as fools. Imagine after the word circumspectly comes the word fools. But as wise. That's another one, wise. Redeeming the time because the days are evil. Wherefore be ye not, come on, unwise, but understanding what the will of the Lord is. So, si Paul, makita niyo si Solomon nag-conclude na sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter in chapter 12 of the book of Ecclesiastes. What is his conclusion? Fear God. Now, we have here the Apostle Paul. Ano naman sabi ni Paul after all? Sabi niya sa verse number 17, understanding what the will of the Lord is. So, ang layo nito, from Old Testament to New Testament, from Solomon to Paul. Nakita niyo mga kapatid? Parehas lamang ang conclusion nila. Saan sila nagtapos mga kapatid? Sa Diyos. Okay? Sa Diyos. Now, even kung gusto nyo pa, maging yung tatay ni Solomon na si Moses. David. Alright? Good. Marunong kayo sa Bible. Alright? Now, anong sabi ni David sa Psalm 127? All right, let's go to the passage para lamang maunawaan natin ang mabuti ang mensahe ngayon. Okay? Look in verse number 2. Verse number 1, para maunawaan nyo. Except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Okay? So lahat dito makikita nyo, napapansin nyo, involved lagi ang Diyos. Okay? Now, what? In verse number 2, ipinakita ni David yung hindi involved ang Diyos. Anong nangyari? It is what? Vain for you to what? Rise up early. Sabi ng iba, ang daig ng maagap ang masipag. Ang maagap, nagigising ng maaga. Right? All right, come on, help me. All right. Ang maagap ay nagigising ng maaga. Daig ng maagap ang masipag. Pero kung maagap ka naman na hindi mo kasama ang Diyos, walang kwenta. That's the Bible. Do you believe that? Tingnan niyo mabuti ang Biblia, mga kapatid. It is vain to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved sleep. Okay? Bakit vain, kapatid? Kasi hindi kasama ang Panginoon. Alright? Now, so makikita natin dito, so binasa natin sa Ephesians chapter 5, sabi ng Biblia, pinapakita ko lamang sa inyo, no? Nakita nyo, from David, Solomon, and now we have Paul in the New Testament, they have the same conclusion about the time. Come on. Pay attention. Pareha sila na merong conclusion, yung conclusion nila about the time ay parehas lamang. At the end, dapat makita ang Panginoon. Alright? Kapag wala dun ang Panginoon sa anumang ginagawa mo, kahit na sabihin mo, you have the time and you have the chance, pag inalis mo doon ang Panginoon, useless ang lahat. Okay? Yung tagumpay ay nandiyan na, binibigay na ng Panginoon. Now, do you understand that if you know how to manage your time, you know how to manage your life? If you know how to manage your time, you don't have problem with money. Come on, talk back to me if you can. Young people, lagay nyo sa isipan ninyo. Okay? Lagi kayong may problema sa pera. Even adults, lagi kayong may problema sa pera. Ang unang problema nyo ay hindi pera. Ang problema ninyo ay panahon. We are not taught how to properly make use of our time. You see, hindi tayo naturuan ng ganyan, mga kapatid. Kaya dapat maunawaan nating mabuti kung paano gagamitin yung panahon. Time and chance ay binigay na sa atin ng Panginoon.
Nandiyan na, present na po yan. Now, kung paano lamang po natin gagamitin. Notice what the Bible says here. Notice the word circumspectly. Now, in verse number 15, see then that ye walk circumspectly. The word walk there is about living. Okay? You live circumspectly. Mamuhay ka ng merong kaayusan. Ibig sabihin, you have to consider all circumstances and possible consequences. Okay? Yan ho ang tinatawag na circumspectly. All right? One more time. You have to carefully consider all circumstances and possible consequences. All right? Kapag gagamitin mo yung time, or once, pag nasa iyo na yung time, all right, lagi ilalagay mo kaagad sa isipan mo, young people, sa mga estudyante, eto lagi nyo iisipin. Ano yung paano ko gagamitin ito at kung hindi ko gagamitin? Ano yung consequences ko? Anong magiging consequence pag hindi ko ito ginamit at ano ang magiging consequence pag ginamit ko ito sa ganitong klaseng paggamit? So you've got to be careful. Did you get it, young people? Come on, talk back to me if you can. See? So, don't make fun. Huwag niyong laruin. Huwag niyong laruin ang panahon. Huwag niyong laruin ang time sapagkat ang time is finite. In other words, given na yan. Given it once na lumipas yan, hindi mo na may babalik yan. You see? You can make more money but you cannot make more time. See? Tandaan niyo po yan. All right? Now, so the Bible says here, redeeming the time, or verse number 15, see that you walk circumspectly, not as fools. Alam niyo yung fool, sabi ko nga, wala itong kinalaman sa hindi tamang pag-iisip. May kinalaman ito sa hindi, according to the context, sa hindi tamang paggamit ng panahon. Kaya nga ang sabi sa Biblia, sabi sa verse number 16, redeeming the time because the days are what? Evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. What is the negative form dito, kapatid, ng salitang fools, according to the context? Wise. That's the opposite. Yan ang opposite, kapatid. Wise. Okay? Sabi ni Paul, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. What is wise? Being wise is having the wisdom or possessing the wisdom of God. Okay? Now, kunti lang, kapatid, kunti lang. Balikan lamang natin yung salita ni Solomon sa chapter 8 of the book of Proverbs. Okay? Meron pa akong ipapakita sa inyo na iba pa dyan, mga kapatid, sa New Testament. But babalikan lamang po natin yung book of Proverbs, chapter 8, para maunawaan nyo kung anong nagagawa ng wisdom in chapter 8. Are you with me? All right. Now, tingnan nyo mabuti. Verse number 13, or verse number 12 muna. Ibaba na natin sa verse number 11. For wisdom is what? Better than rubies. You believe that? Sino nagsasabi nito? Si Solomon, na nagkaroon po siya ng rubies. Isang tao na nakaranas magkaroon ng rubies. Pero kapatid, nagsasabi niya, wisdom is better than rubies. And all things that may be desired are not to be compared to it. Ano pang dinidesire mo? Ano pang ginugusto mo aside from wisdom? Aside from rubies, aside from money, ano pang gusto mo? Ano pang dinidesire mo? Well, habang nandito ka sa ibabaw ng lupang ito, ano pang gusto mong makamtan? Sabi ni Solomon, ano man ang gusto mong makamtan, hindi mo pwedeng ikumpara sa wisdom. No wonder why the Apostle Paul said, not as fools, but as wise. Because a wise man is what? A wise man is full of wisdom. And notice what the Bible says here. All right, let's keep going, okay? Verse number 12. I, wisdom, dwell with prudence and find out knowledge of witty inventions. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and
evil way, and the froward mouth do I hate. Akalain mo, sinasabi ng Panginoon, I hate all of this. Pero kapatid, ito ang possess ng maraming tao ngayon. Akalain mo, mga taong nilikha ng Diyos in the image of God, ang daladala nila sa katawan nila, kapatid, ito mga bagay na kinapupuutan ng Diyos. At pinagmamalaki pa ito ng tao. But look at verse number 14. Counsel is mine. Sino nagsasabi niyan? Wisdom. And sound wisdom and understanding I have strength. By me, by wisdom, kings reign, princes decree justice. By me, princes rule, and nobles, even all the judges of the earth. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Riches and honor are what? Nasaan yung riches and honor? Nasa wisdom. Live circumspectly, not as fools, but a person full of wisdom. Durable riches and righteousness. Maraming mga riches pero hindi durable. Pansamantala lamang. Fleeting riches. Hindi lamang fleeing. Kaya hinahabol ng marami. Alright? Look at this. 19. My fruit is better than. Fruit lang yan. Ha? Fruit lang ng wisdom is better than gold. I don't know if you believe that. Yeah, than fine gold, and my revenue than choice silver. I live in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment, that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. I like this verse number 22, if you know that. I might stop it here. The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. Akalain mo mismo ang Panginoon, dala-dala mismo ng Panginoon yung wisdom na yun. Na yung wisdom niya ngayon, the Lord makes it available for you and for me. And it doesn't matter who you are. It doesn't matter kung saan ka nakatira, kung anong age mo na ngayon, pwede kang maging in-avail ito sa iyo ng Panginoon. Makinig na mabuti. Pay attention. Huwag niyong liitin itong naririnig niyo ngayong gabi. Alright, pakinggan niyo ng mabuti, young people. Sapagkat sabi ko nga, at the age of 25, sana establish na kayo. Hindi na kayo naglalaro. Hindi na kayo burden ng magulang ninyo. You see? Now, listen, anong kailangan lamang? This one, wisdom right here. Now, here's the thing, kapatid. While the Apostle Paul was telling the Ephesians to walk circumspectly, not as fools, but what? Wise. Habang sinasabi niya po yan sa kanila, okay, sa mga taga-Ephesus, meron diyang sinabi sa mga taga-Colossae. Alright? You turn your Bibles in the book of Colossians. Alright? Colossians chapter 4 in verse number 5. So we have the same thing here, kapatid. Now, are you with me na? Colossians chapter 4, verse number 5. Okay, here's what the Bible says. Walk in wisdom toward them that are without. You see, now, imagine, redeeming the time. You see, do you understand that? Nakikita nyo, simula nung nagbasa tayo kanina mga kapatid, hindi naghihiwalay yung wisdom at saka time. Yeah. Yeah, gising tayo. Alright, young people, tandaan nyo yan. Hindi naghihiwalay itong dalawang ito. Because ang pinapakita ko sa inyo ngayon is the value of time. You will never see the value of time if you will ignore wisdom. You see, if you will despise wisdom, you cannot see the value of time. You see, given ang time, hindi mo na mababago yan. Lipas lang yan ng lipas. Sige, daan lang yan ng daan. But what is important right there is wisdom. Kaya dapat makita natin. Kaya sinasabi ni Paul, imagine, sabi ni Paul dito, walk in wisdom toward them that are without.
In other words, ipakita mo ang wisdom. Ipakita mo ang buhay na meron kang wisdom. Okay? Na meron kang wisdom doon sa mga wala. Young people, this is exactly what we're doing right now. I'm trying to show to you the importance of wisdom and time. The value of time. And you can never see the value of time kung i-ignore mo lamang yung wisdom. So it's so important to take note of this. Kasi pag hindi mo nakita yan, sayang. Sayang mga kapatid. Sinabi ko po ito mga kapatid, it is not the years in your life that counts. It is the life in your years. Alright, tanggalin natin yung years. Palitan natin ng time. Alright? It is not the time in your life that counts. But it is the time or the life in your time. Anong ginawa mo doon sa time na yon? Ito yung buhay mo na nandun, dumaan yung panahon, anong ginawa mo sa panahon na yon? Alright? Now, time is what we want most. Yan ang gusto natin. Yan yung panahon. But, what we use worst. The worst. Yun ang nakakaligtaan natin. Importante, mahalaga yung time. Pero ang problema natin, hindi maayos ang paggamit natin ng panahon. You see, kaya napakahalaga po nito mga kapatid. Again, you will never see the value of a moment until it becomes a monument. Wala nang pagkakataon. Wala na. Nangyari na lamang. Monument na. Wala nang moment, kapatid. You see, that's why this is very important. Now, here's the thing, kapatid. Napakahalaga. Mula kay David to Solomon and then to the Apostle Paul in the New Testament. Pare-parehas lamang mga kapatid yung kanilang conclusion. Alright? Pare-parehas lamang. Ain't that amazing na itong mga taong ito ay ginamit ng Diyos? David and Solomon were what? Both kings. Di ba? Si Paul ay ginamit ng mabuti ng Diyos na matagal bilang isang evangelist. Tagadala ng kanyang gospel, ng kanyang ebanghelyo, ng kanyang istorya, ng kanyang kasaysayan. Yan po ang trabaho ng evangelist, announcing what that person did. And most of the time, back in the Old Testament, hindi ko na sabihin sa inyo masyado, but siya yung nag-a-announce, ang evangelist ay announcer yan ng mga nananalo noong panahon sa Old Testament sa digmaan. Okay? Now, ganun ang evangelist. But listen, ganyan ginamit si Paul. Now, in this case mga kapatid, sana maunawaan natin na itong mga taong ito sa larangan ng panahon noong araw ay matataas. So akalain mo, pinagaan ni Solomon na anumang nangyari sa mga taong ito ay pwedeng mangyari sa inyo. Pwedeng mangyari sa atin. Because it is not the person per se na ang nagtagumpay. It is how they handle the time. You see? Now, in other words, listen. Hey, everybody. Bigyan nyo ng pansin ito. Young people, listen na. Ganito kasi ang paniwala ko, kapatid eh. Kasi kung hindi ako makakarating dito kung hindi ko binigyan ng pansin yung time and chance. Kaya dito, every time na may nakikita ako rito mga young people, you know, na merong pag-esteem sa kanilang sarili na mababa, parang walang umuuga, yumayanig sa kanya na nagsasabing, bata, may pag-asa ka. Bata, you can rise high. Huwag mong isettle ang sarili mo sa mababang kalagayan. May pag-asa ka. Sabihin mo, wala kasi akong tatay na may pera. Hindi mo kailangan ng pera. Ang kailangan mo ay time and chance. At sa time na yan, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Imagine, ipinakita ko sa inyo kung ano ang nagagawa ng wisdom. Listen, hey, everybody, every person in this auditorium tonight, be aware that these things that makes these people abound in everything, lahat ng kanilang possession ay available ngayon. Kanina, meron akong nakitang article.
medyo kalukuhan lamang. Alam mo yung article na yun, mga kapatid, nagsasabi na, hindi dapat maging matalino ang mga Pilipino. Dapat manatiling bobo para tuloy-tuloy ang yaman ng politiko. So you understand that? At hindi lamang yan, nakakarating na po yan sa church, mga kapatid. So yung mga church-goers, pumunta sa simbahan, ang alam lamang nila, mag-worship na, ang alam nila ay worship na. Yung parang mapawi yung pain sa kanilang puso at mapawi yung parang frustration nila, yung anxiety nila. Kapatid, hindi. You must know God, and to know God is to get the wisdom, because wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. You see, kapag ka alam mo, nandito ka sa loob ng simbahan, ini-educate ka, kapatid, kailanman hindi ka kayang lukuhin ng mundo. See that? Now listen, that's why this is very important. Now, let me ask you a question sa mga estudyante, sapagkat Student Sunday ito, okay? My question is this. Pumupunta ka sa eskwelahan, ano talaga ang purpose mo? I understand na kinakailangan kang pumunta sa eskwelahan, okay, sa eskwelahan, para matuto ka ng English, ng mathematics, bagamat sinasabi natin na kahit hindi naman pumasok sa eskwelahan may YouTube naman eskwelahan pa rin yun. Okay? Yan sinasabi kong classroom, room of instruction. Diba? Alright? Now, anong purpose mo? Now, can you see this? Na ang purpose mo is, nakikita mo, is to be educated. Pero nakikita mo ba ito na inatasan ka rin ng Panginoon to educate? Okay? Para mag-educate ka rin ng mga tao. Look, napakaliwanag sa binasa po natin. Balikan natin, Ephesians o Colossians. Colossians chapter 4. Alright? Colossians chapter 4, verse number 5. What's the first word? Walk. Walk in wisdom toward them that are without. Kunin natin yung without. Hindi naman ho tayo nagkakasala. I promise you, sasagutin ko ito sa Panginoon. Walk in wisdom toward them that are in your classrooms. Okay? Kung kayo estudyante, maraming walang wisdom ng Diyos sa classroom ninyo. Hindi nyo ba nakikita na ito ang layunin ng Panginoon kung bakit pinayagan ka na pumunta sa school? Tandaan mo, ikaw ay Kristiyano naging estudyante. Hindi ka estudyante na naging Kristiyano. So ang primary mo is the what? Being a Christian and not being a student. Being a student is a secondary, but being a Christian is the primary. You got it? Pag pumunta ka ngayon sa school, dala-dala mo ngayon ang mensahe ng Panginoon. Okay? Now, kaninang umaga, tinuruan ko kayo ng schedule. Alright? In 30 minutes, you are ready to go or to do, you're ready to go after you do. Okay? After the doing comes the going. Okay? Now, so makikita niyo po, yan na yung ginawa ninyo. Alright. Pagdating sa school ngayon, listen. Ang Christianity ninyo, listen, makinig. Ang Christianity ninyo ay hindi natapos sa bahay ninyo. Alright? Now, listen, Toy, yung nasa harapan mo, mag-step ka, mag-move ka rito sa may upuan para maluwag sila. Okay? Maluwag. Ayoko na nagsisiksikan kayo. Okay, do it. Sa harapan mo, step. Yeah. Listen, grabe yung ang desire ko na matuto kayo. Okay? Sapagkat nanuunawaan ko, marami na didisgrasya sa eskwelahan dahilan sa ignorance. Okay? Kapatid, I'm trying to educate our students here. No, bago sila ma-educate ng mundo, dapat ma-educate sila sa church. Okay, are you with me? All right. Here's the thing, okay? Now, listen. Nasaan ako? Walk, all right?
Now, God wants you to walk in wisdom. Wisdom is very important. Punta ka sa classroom. Ang pangunahin mo ay pagiging Kristiyano at hindi pagiging estudyante. Okay? Listen, yan ang gusto makita ng Biblia. Now, again, sabi ng Biblia, karugtong po niyan kung itutuloy nyo, redeeming the time. Buy back the time. Redeem it. Wag mong pahintulutan na yung time na yon ay masayang. Now, listen. Pagka winaste mo yung time mo, you are less in everything. Wasting your time becoming less in everything. Less ka na sa mga pagkakataon. Less. Lahat na ho yan. Lahat. Wala na. Kukulangin ka na sa lahat. May mga pagkakataon na dapat mong gawin. Wala ka ng time. Okay? Because nag-waste mo na yung time. So you have to redeem the time. Now, here's the thing. Number one, hindi mo ba iniisip na yung time na yon binigay sa iyo ng Panginoon sa school para maipakita mo yung wisdom ng Diyos? While you are learning the wisdom of the secular wisdom, you are also sharing the wisdom or the heavenly wisdom. Did you get that? Okay, let me go back to it. Okay, makinig na mabuti. Habang ikaw ay natututo ng earthly wisdom sa school, okay, secular wisdom, ikaw naman at the same time, inassign ng Panginoon na huwag mong i-waste yung time mo because that is a given time from God for you to share the heavenly wisdom. Did you get that? Okay? Now, paano gagawin yan? Tandaan nyo, natapos na yung 30 minutes. In 30 minutes, you're ready to go. Punta ka na sa school. Now, ano ang unang-unang gagawin nyo sa school? Alright, listen to me now. Magpakilala kayo kaagad na anak kayo ng Diyos. Pag nagpakilala kayo na anak kayo ng pamilya ninyo, baka hindi kayo pansinin. Pero pag nagpakilala kayo na anak ng Diyos, tandaan nyo, ipapakita mo nyo yan, hindi sa pamamagitan ng galing-galingan, ipapakita nyo yan sa wisdom na binibigay sa iyo ng Panginoon. Very simple, alright? Very simple. Pastor, hindi kasi ako marunong mag-English. Hindi mo kinakailangan ng English para magkaroon ka ng wisdom. Tandaan natin, ang Bible nagsimula sa Hebrew and then Greek. Hindi man English. Alright? Huwag kang makaramdam ng inferiority kasi hindi ka marunong mag-English. Maraming hindi marunong mag-English. Maraming mga kings na hindi marunong mag-English. Alright? At huwag ka rin magmalaki sapagkat marunong ka mag-English, marunong ka pa sa grammar. Okay? Kasi pagka chinek talaga ang grammar mo, pati Tagalog mo, wala sa grammar. You understand that? Alright, everybody, keep tuning. Alright? Anong gagawin mo ngayon? After, iniwanan mo na yung bahay mo, pumunta ka na sa school, anong gagawin mo? Magpakilala ka na ikaw isang anak ng Diyos. Alright? Hindi ang ibig sabihin, oy, anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos, ha? Anak ako ng Diyos, hey! Anak ako ng Diyos. No. Alright? Makikita yan sa pamagitan ng behavior mo. And listen to me now. Ang practice at panahon na natutunan mo ang tamang behavior ay dito. Sa house of God. Dito mo natutunan yan. Sa house of God. Alright? Kaya nga ang buhay mo rito at buhay mo sa bahay mo at buhay mo sa eskwelahan mo o sa trabaho mo, pare-parehas. Christianity is and must be your lifestyle. Christianity is a lifestyle. It's not a religion. It's a lifestyle. You're living the life of the Lord Jesus Christ. That is Christianity. Now, paano mo ngayon ipapakita ang wisdom ng Diyos? Alright? Listen, ipakita mo, iparamdam mo sa kanila na bawat isa sa kanila, including the teacher, kailangan niya ang Diyos. Gaano man siya kagaling bilang isang teacher, at sino man ang classmate mo nakapaligid sa iyo, kailangan nila ng Diyos. Thus, ano gagawin mo? Alright?
right at the very first day of your class, keep in touch with your teacher. Talk to your teacher. Kausapin mo yung teacher mo. Okay? Magpakilala ka. You know, always learn to compose yourself. Listen, hindi, kahit na bata pa, kahit na graders pa kayo, tumayo kayo ng maayos. Listen, kung alam nyo kung paano dalhin ang sarili ninyo, wala kayong dapat ikahiya, kahit na pango ang ilong ninyo. Kahit na hindi magkaparehas ang size ng tainga ninyo. At kahit hindi magkaparehas ang butas ng ilong ninyo. Kahit na medyo magkaiba ang tingin ninyo. Yung isa bata sa kaliwa, yung isa sa sentro. It doesn't matter. Listen, walang nakakahiya dyan. The way you handle yourself. See? That is the very thing that matters. Okay? Kausapin yung teacher. Hintayin nyo. You pray to God. Tandaan nyo, sa bahay pa lamang, ginawa nyo na yon. And then, sabihin nyo sa bahay nyo, bago kayo umalis, ito na po yung time to proclaim. Time to declare. Okay? Listen, even God, right at the very beginning of the book of the Bible, Genesis, the Bible says, in the beginning, God created. It's a declaration. When He created man, sabi ng Biblia, sa chapter 1 in verse number 26, and God said, that's a declaration. Okay? So dapat marunong tayo mag-declare. Okay? Kaya nga, yung mga bata, pagdating nyo pala sa school, manalangin na kayo, Panginoon, it's time to declaration. I'm making use of my time. This is now what the Bible says, what Solomon said, time and, say it louder, time and, dalawa sabihin natin. Eto na ngayon, panahon na ito. Panginoon, pupunta na ako sa school, i-declare na kita. Kakausapin ko ang teacher. Bakit mo ako kausapin ng teacher? Because I want, before we start our class, I must pray. Okay? Hintayin mo yung teacher. Listen now. Hindi mangyayari ito kung late kang papasok. Number one, nasira mo na yung testimony mo. Okay? Maaga pa, nasa klase ka na. You're excited. Get excited. Yeah. Kakausapin ko yung teacher ko, siguradong papayag ito. Walang hindi magkakagusto sa gagawin ko. Okay? Pagdating ng teacher, you must be the first to say, good morning, ma'am. Kung umaga ha, siguraduhin nyo lang. Kung panghapon kayo, wag nyo nakalimutan nyo na yung morning. Okay? Pero sabihin nyo na lang, pag nagkamali, sorry ma'am, kasi sa amin umaga pa eh. Alright. Nasanay lang ako sa time, difference. But anyways, kalimutan yung kasinungalingan. But here's the thing. Good morning, ma'am. It is good morning. Then, good afternoon. It is in the afternoon. Okay? Ma'am, ako po si... Yeah, pakilala ka na. Ako po si... Pagkatapos mo pakilala, ako po ay member ng the Baptist Church of Taguig. And ako po ay ordinary member. But naniniwala po ako sa Diyos, naniniwala po ako sa salita ng Diyos. Ma'am, meron lamang po ako sanang request. I'm not gonna bother you. Hindi ko po kukunin ang time ninyo. Pero gusto ko lamang po, very short lang, sasabihin ko sa inyo. Magre-request lamang po ako na bago tayo magsimula ng klase, pwede po ba akong manalangin ng 1 oras? Samantalang ang inyong klase ay 45 minutes lang. But anyways, so, yan ay isa sa mga strategy para hindi kayo makapag-exam or quiz. Okay? All right. Now, listen. All right. Forget it. Okay. Ma'am, very short lamang po. Even, just give me 2 minutes. 2 minutes lamang. Ma'am, I promise you, papangalanan kita sa Diyos. Panginoon, sasabihin ko ma'am sa Diyos, na bigyan mo ng extra wisdom si Miss Strecta
Si Strecta Salvaje ay, Panginoon, kayo po magbigay ng wisdom sa kanya para maturuan po kami ng mabuti. At yung mga siraulong mga classmate ko, Panginoon, kung hindi po sila makikinig, papapatahin niyo po sila, Panginoon, habang nagtuturo ang aming teacher. You see? Now, no. Make it properly. You understand, I'm joking. But listen na, sasabihin, Panginoon, yung po mga classmate ko na hindi gaano nagpipay attention, Panginoon, turuan niyo po sila, bigyan niyo sila ng spirit na mag-behave po sila. And then, Panginoon, bigyan niyo rin po sila ng malawak na pangunawa para maunawaan nila ang lesson na sasabihin ni Miss Strecta Salvaje. Matinding pangalan yun, ano? Yeah. And then, pagkatapos niyan, ma'am, para makasiguro tayo, ganito gawin natin. Kung papayagan mo ko, another 5 minutes, sisharean ko yung mga classmates ko para mag-behave sila habang nagtuturo ka. That's wisdom. Come on, talk back to me. See, nag-iisip na kayo kaagad, kaya ko ba yun? Yung ibang mga lalaki, nag-iisip na kayo kaagad, kaya ko ba yun? Makinig kayo mga Pacifica Falay-Fay kayo. Ha? Listen. That is your time and chance. You see, dumaan na ang mga panahon, kapatid. Anong year mo na ngayon? Gagraduate ka na, kahit isang classmate mo, wala kang nadala sa church. Bakit? Parang gusto mong ipakita sa classmate mo na, tell ako, anak ako ng mayaman. Ang sipag ng aking mother. Bakit? Halos lahat ng damit sa kapitbahay namin nilalaban niya. Labandera pala. But anyways, hindi niyo nakukuha yun. But you understand what I'm saying? Ha? Minsan, nagpapakilala tayo na hindi naman identity, totoong identity natin. That is not wisdom from on high. So the first thing na gagawin nyo is this. Hindi ko alam kung matatapos ko ito ngayon, mga kapatid. Magpakilala kayo na kayo Kristiyano. Okay? Pumunta kayo sa school, kausapin niyo yung teacher, ma'am, kung po pwede po, pagkatapos ko manalangin, give me another 5 minutes of your time. I know sa inyo po ito. But this is not about religion. I'm a Baptist, but this is not about religion. This is a part of education. Okay? Etong mga classmate ko, magbe-behave sila pag kilala nila ang Diyos. Alright? O sasabihin niya, sige. Ay, naku, salamat. Hindi naman pati ako nakapag-aral kagabi. Wala rin para siyang ituturo eh. So, tamang-tama, ikaw naging sub-teacher. Alright? So, after that, pagkatapos niyan, pasalamatan niyo siya. Okay? Pagkatapos niyan, pasalamatan niyo siya. Listen, wag niyong i-abuse yung time na binibigay sa inyo. When you ask for 5 minutes, make it happen in 5 minutes. Do you get me? All right, 5 minutes. Hindi yung 5 minutes, 1 hour ka na. Hikab na ng hikab yung teacher mo. Okay? Now listen, after that, kausapin mo yung teacher, ma'am, maraming salamat po sa ipinagkaloob niyong time. Pasalamatan niyo siya. And listen to me now. If there's no assigned seat, ang gagawin niyo, okay, siguraduhin niyo na kayo mauupo. Choose to sit in front ng teacher. Alam niyo kung bakit? Kasi ang teacher naghahanap din yan ng mga estudyante na attentive. Sapagkat encouragement sa kanila yon. And while you're encouraging your teacher, you're also encouraging your classmates. What are you setting here, kapatid? You are what? Go back to the book of Ephesians. Walk circumspectly. You're walking circumspectly. You're living circumspectly. You are very careful because you are careful about the consequences of what you're doing. You are careful about the consequences of the time that God has given you. If you falsely use yung time na binigay sa iyo ng Panginoon, tandaan nyo, may consequence yan. See? Pero pagka tama, if you righteously use the time that God has given you,
maganda ang consequence niyan. Okay? Now, see, always, are you listening? Students, okay, yan ang gagawin niyo. Listen. And then, saka natin pag-aaralan yung mga don'ts. But listen, just sit down sa harapan ng teacher. And then, be the first to participate habang nagtuturo yung teacher. Huwag nyo nang gagawin yung ginagawa nyo rito sa church. Na natutulog kayo habang nagsasalita ako. Okay? Huwag nyo nang gagawin yan sa school. Kasi mabuti nga ngayon, marami ng mga human rights violation ngayon. Back in our time, walang human rights. Babalibagin ka ng eraser. You see? Ilang beses ako nakakita ang classmates ko na umuuwi na puting-puti na ang buhok. Kababalibag ng eraser. So you understand that? Now listen, be the first. Be the example. Be an encouragement to your teacher. Bawat teacher. Now, imagine, ilang teachers meron kayo na lahat ng yan ay i-request mo. And then at the closing, bago maghiwa-hiwalay, kung sino man last teacher mo, do the same thing. Are you with me? All right, now, make use of your time. Tandaan nyo, pinadala ka dyan ng Panginoon. You are His evangelist. Ikaw yung nagpo-proclaim, ikaw yung nagdi-declare ng kanyang kabutihan, ng kanyang kagandahan, ng kanyang katapatan sa tao. Ikaw ang nagdi-declare. See? Now listen, it's so important na ang bawat isa sa inyo na pupunta rito sa church, nakakapakinig ng salita ng Diyos, ay maipapractice nyo ito. Listen. That is what you're going to do after the preaching tonight. Make a commitment. A very serious commitment. Okay? Listen. Ito ang problema natin. Ang nakakahiya kapag committed ka sa ibang activities sa inyong eskwelahan pero hindi ka committed sa activities ng Panginoon, sa very purpose na binigay sa iyo ng Panginoon. Naging presidente ka na ng organization, pero yung class organization mo, hindi man lamang nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ka na-active or na-activate sa purpose ng Panginoon, na-activate ka sa purpose ng school. So sad na napakinabangan ka ng school, pero hindi ka napakinabangan ng Panginoon. Talk back to me if you can. Now, so, every time you come, listen, naniniwala ako na may uniforme kayo. I don't know sa school na kung ang ganyang uniforme ay tinatakin ninyo, hindi ko alam. Are you required to do that? Required ba kayo na itakin yan o required lang kayo na ganyan talaga? Ganyan talaga, okay? Now, pero kung ako superintendent ninyo sa school, principal ninyo, patatakin ko yan. Sapagkat mas gwapo kayo kung nakatakin yan. Okay? Kaya nga sabi ko, gustong-gusto ko ito eh. Okay, STI. Di ba? So, ang ganda ng uniforme nila. Naka-coat sila. Air-conditioned ba ang room ninyo? Yeah, good. Kaya naman pala naka-coat kayo. All right, now listen. Here's the thing, kapatid. Every time, sa lahat, pupunta ka sa school, siguraduhin mo, ang buhok mo nyo maayos. Ayusin mo na, ha? Amen. Yeah, ayusin mo. Sigurado ko may mas maganda ka pang maipapakita. Listen, ayusin ninyo ang sarili ninyo. Fix. Sabi ko sa inyo kanina umaga, be sure na bago ka umalis ng bahay nyo, maayos ang itsura mo. Ayos ang damit mo, mga magulang. Kung meron man sa kanila, sa mga anak ninyo na hindi pa marunong mamlansya, turuan ninyo. Sapagkat ang uso ngayon, hindi na plancha. Ang uso ngayon ay yung ginaganong-ganon na lang. What's that? Steamer. Yeah, steamer. Subukan mong paplansyahin sila. Hindi nila alam kung saan ilalagay yung linya. Ang alam ko, ang linya ng pantalon, nandito. Pero subukan mong paplansyahin, ilalagay nila rito yan.
Sila, bakit? Wala silang experience. Ang gusto nila yung madalian na lang ganyan. Turuan nyo sila. Well, sabi ng ibang magulang, sorry pastor, wala rin nagturo sa akin eh. Yan ang problema natin. Now, ang tanong ko ngayon, hanggang ilang henerasyon ang kamalasan na yan? Hanggang ilang henerasyon, kapatid, ang kawalan ng pagkaalam na yan? Kinakailangan putulin mo na yan sa iyo. You understand? Now listen. Check it. Parents, bago sila umalis, siguraduhin mo na isipin mo, ilagay nyo sa inyong isipan, he is representing heaven. Alright? Now, listen, ayusin yung uniform, kahit na ho, maayos yan. Dito sa ACE, lalong-lalo na sa PSS, di ba, Brother Rainel? Yeah. Konting diferensya lang. Huwag mong ipapakita yan kay ASOP. Kay ASCOM pala, kay ASCOM. Huwag mong ipapakita kasi madidemerit ka. Yeah. Bakit? Kinakailangan properly everything. You see? Everything. You see, makakaligtas ka kay commandant pero hindi ka makakaligtas kay ASCOM eh. Assistant Commandant. But listen, you have to check. Yan ang pinakamaganda. Kaya iniisip ko lagi, nakikita ko lagi yung mga tayo ka, ihot. Halika, dito. Imagine that. See? Bata-bata to. 16 years old lang to, mga kapatid. Pero kita nyo kung paano siya mag-handle ng uniform niya. You understand? Hindi lamang ho ito. Makikita nyo ito pagka naka-necktie at naka-coat. Parehas lang smart pag nakita mo siya. See? So you understand that? Bakit? Kasi nagpapakita rin ito, by the way, mga magulang, yung anak ninyo ay nagpapahayag yan kung sino kayo. Say it louder. Say it louder. Pag nakita nila, lousy ang anak, ni hindi marunong magsuklay, ni hindi marunong maghawi ng buhok kung nasaan, pati buhok niya confused. See? Now, they are the expression of yourself. Thank you. So imagine that. You can do it. Kaya pagdating pa lamang sa school, makita pa lamang yung forma ng bata. Wow. Ang nasa isip ka agad nila, sino magulang nito? Tapos pangalawa, hanggang sa madiscover na nila, anak ng Diyos yan above all. Alright, that's it. Sa school pa lamang yan. Alright, we still have time. Few minutes now. Okay? Kunti na lamang mga kapatid. Babalik ka ngayon, listen, nagawa mo na lahat, and then nakapagpaalam ka, nagpipray. Now, imagine, bago magsimula ang klase, ikaw ang nagpipray. Are you with me? And then, bago magsimula, ang bawat klase na humihingi ka ng permiso or bawat teacher, kilala ka na ikaw ay nagli-lead ng prayer. Opening and closing. Okay? Yung classmate mo, siguradong na-sharean mo. Alright? And then, individually, establish this is what you're going to do. After that, okay? Nakapag-establish ka na ng magandang relasyon sa iyong teacher, then also establish a good relationship with your classmates. Never get involved in a quarrel inside your classroom. Quarrel with your classmates. Okay? Mga young people, choir members, musicians, yan ang wag nyo nang dadalhin sa eskwelahan nyo, yung ginagawa nyo rito. Parang hindi ako nakarinig ng amen doon na. Sige, act like you're not. But the truth is, wag kayong mag-i-involve sa away sa loob ng classroom, but be the what? Peacemaker of your classmates. In any situation, kapatid, tandaan nyo, you are God's peacemaker sa loob ng kwarto ninyo, sa loob ng classroom ninyo. Wag kayong maging simula ng away or pusher ng away
or igniter ng away, kundi kayo ang dapat maging peacemaker. Sabihin mo sa kanila ang kagandahan pag meron kang salita ng Diyos. Pakita mo, may Bible ka. By the way, wag mong iiwanan ang Bible mo. Now listen to me now. Kung gusto mo, magkaroon ka ng tinatawag na Bible na pang-eskwelahan at iba yung Bible na pangpunta mo sa simbahan. Ako, meron ko laging dalang Bible. Okay? Pag nag-aaral ako, iba yung Bible na ginagamit ko. Ito ang pulpit Bible ko. Okay? It's easy pag nandito na ako. Okay? Pero, pag nag-aaral ako, dalawang Bibles ang ginagamit ko. Okay? Plus, yung iba pang mga supplements like, kung gusto kong alamin yung lugar ng Corinth, dapat meron akong ganito. See? Ganon. But anyways, so ganon din kayo. Magdala kayo ng Bible na kung gusto nyo, kung ayaw nyo mabitbit, kasi alam ko, nagra-rush kayo, ilagay nyo sa bag, na pwede yung ilagay sa bag. Okay? Huwag naman yung super liit na pag binabasa nyo na nagpipikit-pikit pa kayo. Alright? Yung madali yung mabasa, madali yung may pakita. Pagdating sa school, alright. Pagdating sa school, pag nag-put out ka na ng mga gamit mo, nilabas mo na, nilapag mo na sa table mo, alright. Huwag mong kakalimutan na dapat ang Biblia mo nasa ibabaw din. Let them know that you believe in the Bible. Let them know. If they don't believe the Bible, then let them know that you believe what they do not believe. Be firm. Maging agresibo ka. Kung di ka naniniwala dyan, ako naniniwala. Sapagkat marami akong ebidensya. Gusto mo makita sa church namin, may pumapatay na mga hindi naniniwala sa Bible. Now listen to me now, but binago sila ng Panginoon. Binago sila ng Panginoon. Let them know, alright? Now, be a good example sa inyong mga klase, be the peacemaker, and kung meron man hindi nagkakasundo, ikaw ang dapat maging ugat ng mga nagkakasundo. Ikaw ang solusyon sa lahat ng problema. Listen, kapag ka ikaw lagi ang gumagawa ng paraan, doon sa school mo ng mga bagay na hindi nila kaya, alright? Then listen, mamahalin ka nila. How about this? How about the cleanliness inside the room? Initiate. Dapat ikaw ang may initiative na dapat pagdating nila, kahit wala pa sila, ikaw nakikita mo, ina-arrange mo yung upuan, bagamat may mga janitors na sila, pero ikaw pa rin lahat, everything na makakatulong sa school, within your classroom, be the first to do that. You understand what I'm saying? Listen to me now. Here's the thing. It's not about para maging popular ka. It's about time and chance. Yan yung time na binigay sa iyo ng Panginoon, you're making use of it, and yan yung chance na binigay sa iyo ng Panginoon, you're taking advantage of it. Because hindi na babalik yan. Hindi na babalik. Ngayon, sino sa inyo fourth year na ngayon? Sino sa inyo third year na ngayon? Na marami kayong na-miss at hindi nyo nagawa no first year kayo. You remember that? Yung iba sa inyo, natapos na kayo sa klase, kung nakatapos kayo. Yung iba naman sa inyo, hindi kayo nakatapos. Sapagkat wala kayong magandang patutuo sa eskwelahan ninyo. So sad, na kung saan doon pa kayo nag-aral, doon pa kayo nakatanggap ng hindi magandang testimony. Doon nasira ang patutuo ng inyong Kristiyanong buhay. Are you listening to me, girls? Girls? Boys? Yeah. Remember, it is not your time. It is God's time. Pinapagamit sa iyo ng Panginoon yung time na yan. Kaya sabi ng Biblia, walk in wisdom. There should not be a time, a minute, and even an hour, kapatid, na hindi mo ginagamit ang wisdom ng Panginoon na nabubuhay ka sa loob ng campus,
na hindi mo ginagamit ang wisdom ng Diyos. Because sabihin mo sa Panginoon, I'll be honest, Lord, I cannot make it without your wisdom. Hindi ako mag-i-excel without you. At ayokong mag-excel sa pamamagitan lamang ng knowledge ko. Kinakailangan mag-excel ako because of your wisdom. Remember Solomon. Nag-excel si Solomon sa kanyang kingdom because of God's wisdom. Not by his own wisdom. It's important. All right, itutuloy natin to next time. I'll see to it na habang nag-aaral kayo, may guidance kayo sa church na ito. At alam ko, pag Wednesday, some of you here, wala kayo, kaya gagawin ko ito every Sunday evening. Gusto kong pag pumupunta kayo sa school, alright, meron kayong gabay mula sa church na ito. Take advantage of those two words. Remember those two words. Kaninang umaga, sabi ng Biblia, remember, sabi ni Solomon, remember now thy Creator. Yung Creator mo ang nagbigay sa iyo ng time and chance. Time and chance. Listen, kaya I'm hoping na habang ginagawa natin ito, kanina ang dami nagsasabi sa akin, Pastor, salamat, binigyan niyo po kami ng idea para sa aking anak na gito, ganyan. Sagot ko lang sa kanila, hoping that they will remember what I taught. Okay? I'm hoping na isang araw, kayo mga young men, medyo aware na kayo sa pag-aayos ng buhok ninyo. Never, wag niyong kokopyahin ang mga popular sa televisions. Ang mga popular sa Netflix. But listen, siguraduhin natin na pag tumayo tayo bilang isang Kristiyano, ang ating position, ang ating kalagayan ay approved ng Diyos. Not by men. You're not approved by your classmates sapagkat ito ang usong buhok, ito ang usong pantalon, ito ang usong sapatos, ito ang usong galaw. Forget it. Forget it. May Diyos ka. Sabi ni Paul kay Timothy, despise not the youth. Why? Once you despise the youth, like what Solomon was saying, in his book of the book of Ecclesiastes, once you despise it, you will never enjoy your youth. Despising the youth is going against your youth. Yung time mo ng youth, pagiging kabataan. You're despising, you're opposing it. So it's time to enjoy your youth. Sabi ni Solomon, rejoice thy youth. Oh, rejoice, young man. And do not despise your youth. I hope this message is clear. Mga kabataan, remember, habang nasa school kayo, you can be God's example. Makikita ng tao na meron palang buhay na ganito at pwede ka palang mag-enjoy na ganito without, hindi mo na kinakailang sumama sa uso-uso ng mundo para maging masaya ka at para mapakita mo na approve ka ng tao. No. First is, you are approved by God. That's the most important thing. Okay? Alright. Young people, I hope sa series na ito, na pinapakita ko sa inyo, series of messages na ito, magkakaroon kayo ng lakas ng loob na manindigan sa loob ng klase. I like it. I like the song na narinig natin kanina. Ano yung narinig natin awitin kanina? I'm not ashamed. I'm not ashamed of the gospel. You see, ganda pa niya. Habang kinakanta niya, talagang feel na feel niya. Mas maganda kung ma-feel mo yan sa klase mo. Lahat ng estudyante, dapat may feelings kayo na ganun. Right? Am I clear to you? Young people, students, did you learn something? All right. Kita nyo, bago kayo umalis, tinuro ko na sa iyo kung nasaan na kayo. Next time, pagkagaling nyo naman sa school, back sa inyong bahay, ano naman uli ang gagawin? I'm giving you something here na mag-guide sa inyo habang nag-aaral kayo. Gusto nyo mag-excel? Pwede kayong mag-excel sa klase? Listen now.
strive for an honor that never fades. Not just an honor in this stage, but an honor that even you step down from the stage, you still have the honor. Strive for it. Yun ang dapat yung strive, hindi yung honor lamang sa stage. Na pagkatapos ng stage, wala na. Okay? I hope I'm clear. Did I help you, students? Did you learn something? Okay, next time, kung nakatulong ako sa iyo, magpapagupit ka na. Magsusuklay ka na. Mas maganda pag nakasuklay ka, pagka nakakoat ka. Yeah. O hindi masama na kayo ay gagamit ng gel. Hindi masama kung merong susuklayin na sa mga bata pa naman kayo. Hindi rin masama na ayusin nyo o maliligo muna kayo bago mag-gel. Alright. Did I help you? Alright. So tandaan nyo, maging maayos, you know how to behave yourself, even in the school campus. Shall we all stand? Make a commitment tonight. Make a commitment that you will declare the greatness of God. You will declare the faithfulness of God. Hindi natatapos ang inyong Christianity sa bahay ninyo. God wants you to declare Him in the campus. Kilang Diyos, salamat po sa narinig po namin ngayon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng narinig po namin ito. Nawa po ay ang anak ninyo ay gumawa ng commitment na amin pong gagawin ito sa aming campus. Hindi po ako mahihiya sa patutuo ng Panginoong Jesucristo. Christianity is the primary thing and being a student is the secondary. Oh God, help me. Help your people as they make a commitment. Let's do it. Let's come to the throne of God.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Nakita niyo po, Panginoon, na ang inyong mga anak ay lumapit, kasama po ang kanilang pamilya, kasama ang mga classmates, and gumawa po sila ng commitment sa inyo, Panginoon, na sila po ay magpo-proclaim, sila po ay nasa eskwelahan, sapagkat sila po ay pinadala niyo po sa eskwelahan na yan. At sila po nandoon, hindi lamang sapat sila estudyante, but first of all, they're Christians. They're your people, they're your children, and they are there to declare. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang commitment na ginawa. Panginoon, alam niyo naman po na we cannot do it by ourselves. We cannot do it without you. So please, be with us. And lahat ng ginagawa po namin ay aprobado po niyo, Panginoon. Give us the wisdom, O God, to do it. Salamat po sa inyong mga anak. Salamat sa mga estudyante na nandito ngayon. Maraming salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen, amen. Back to your place, please. And did you get something?